Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang misteryosong ina ni Yujiro Hanma at ang kapanganakan ni Yujiro. Isa itong one-shot manga at hindi na ipalabas sa anime. Nagsimula ang kwento sa isang matandang babae na ini-interview. 50,000 tao? Tanong ng isang lalaki. Tsune Ogura, 100 at 1 taong gulang. Hindi ka panipaniwala, lahat yon ay natulungan mong maipanganak. Isang midwife ng 86 na taon, 15 taong gulang ka lang noon bago nagsimula. Sa lahat ng taong yon, ano ang pinaka-memorable? Tanong ulit ng lalaki. Naging seryoso ang mukha ng matandang babae at napabuntong hininga. Sabay sabi ng, lahat naman sila ay kaaya-ayang mga bata. Ngunit sa isip ng matandang babae ay hindi mo rin ako papaniwalaan kahit nasabihin ko. Isang umaga, Abril ng 1950s, ipinanganak ang isang lalaki. Isilang mo ako. Nabigla ang babae at napaatras. Tsune Ogura, edad 50 taong gulang. Yung sanggol. May problema ba, Tsune-san? Tanong ng kasamang babae. Para bang binuksan nito ang mga mata niya at nang hawakan niya ulit ang sanggol, may kakaiba siyang napansin at ang sanggol nga ay nakamulat na tila ba tinitignan niya ang babae. Kinilabutan ito at parang may boses siyang naririnig. Ang kabiguan ay hindi pinahihintulutan. Mas lalong nabigla ang babae sa mga nangyari. Habang tinutulungan niya manganak, napansin niya ang tigas nito. Hindi ito pangkaraniwan sa isang sanggol. Sa kasalukuyan, naalala niya ang panahong iyon. Lahat naman tayo ay may kaalaman na ang mga bagong sanggol ay hindi pa nakakakita. Maski bata alam yon. Pero iba siya, tinitignan niya ako ng mata sa mata. At syempre, hindi naman siya direktang nagsalita. Para bang, naririnig ko ang kanyang iniisip habang umiinom ng tsaa. Naaalala pa rin niya. Hindi ko yun inaasahan. San ka ba nakarinig ng isang midwife na inuutusan ng isang sanggol? Pagkatapos ng kwento ni Tsune Ogura, ay napunta ang panel sa imahe ng mga bundok. At sa bundok na iyon ay may templo. Isang monghe ang nagpakita na nasa harap ng estatwa. Hindi ko yun malilimutan, wika ng monghe. Ang araw kung kailan ko isinilang. Ang aking nag-iisang sanggol ang nag-udyok sa akin upang tahakin ang landas na ito. Ayon sa aking pagsasaliksik, wala talaga siyang pangalan sa manga. Binansagan lang siyang ina ni Yujiro Hanma. Isang umaga, habang sinubukang kong i-breastfeed siya, naalala ko, takot na takot akong itaas ang labi niya. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Isang itsurang pangil na nakausli sa kanyang bibig. Anong ginagawa mo? Bilisan mo na at bigyan ako ng gatas. Nagulat ako sa nangyari, hindi siya nagsalita. Bagkus, para bang kinakausap niya ako gamit ang isipan. Bilang ina, kailangan ko maging magandang halimbawa. Ngunit wala nang mas nakakahiya pa sa isang ina na sa pilitang pasunurin ng kanyang sanggol. Nung gabing iyon matapos siyang ipinanganak, umiyak siya ng pagkalakas sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit hindi ito ordinaryong iyak ng sanggol. Tila ba yumayanig ang buong bahay sa kanyang hagulgol, mga laruan, bote ng gatas. Lahat ay walang nagawa upang matigil ang kanyang pag-iyak. At nang tatawag na sana sila sa doktor, ay biglang tumahan ang sanggol sa pag-iyak. Nakakabinging katahimikan ang sumunod na nangyari. Dahil sa sobrang katahimikan, nag-alala ang ina sa kalagayan ng sanggol at pinuntahan siya sa kwarto nito. Pero nandun lang siya nakangiti at may napansing kakaiba sa kamay nito na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. At kung ano man ito ay patay na. Ang palakang ito ang kauna-unahang biktima ng sanggol. Ngunit sinuri ito ng mga doktor para lang sa seguridad at natuklasan nila na ito ay isang klase ng palakang Kokoi poison dart frog. Isang uri ng palaka na dapat ay wala sa Japan. Dahil ang uri na ito ay dapat nahahanap lamang sa mga pinakamasukal na lugar sa regiyon ng South America. Dahil ang isang patak ng lason nito ay sapat na upang kumitil ng 100,000 tao.
na may bigat na 60 kilo. Ang lason nito ay sinasabing pinakamakamandag sa buong mundo. Sa labas ng syudad sa isang malayong lugar, mayroon isang lalaki na kakuha ko. Napakadalang nito. 2 taon na ang nakalipas mula nang ako ay huling na interview. Isang former leader. Edad ay 78 taong gulang. Bigla niyang nahulog ang kanyang kwako sa sahig at nakatingin ng masinsinan sa nag-i-interview sa kanya. Sabay sabi na, nakakagulat. Paano mo nalaman ang araw na iyon? Tanong ng matandang former world leader. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Tugon ng nag-i-interview, pwede mo ba sagutin ang nauna kong katanungan? Pagkatapos ng matagal na katahimikan, sumagot na ang matanda. Abril ng taong 1950s, Japan time. Naaalala ko yon ng malinaw. Ang parehong araw na gumawa ako ng personal na desisyon. Naarmasan ko ang aking bansa ng mga nuclear weapons. Hindi ito katulad ng isang premonition na nagpasama sa aking pakiramdam. Alam ko na may nagaganap sa isang parte ng mundo, sa silangan, sa isang maliit na bansa. Isang nakakatakot na armas ang isinisilang. Alam mo ba na ang mga Hapon ay magagaling na sundalo? Gusto mo ba malaman kung paano ang kagaya kong mahina ay naging isang world leader? Kinakabahan ang kausap ng matanda. Dahil bato sa. Ngunit bago pa matapos ang sinasabi nito ay nagsalita ang matanda. Dahil mayroon akong kapangyarihang manghula. Ano? Wika ng lalaki. Hindi mo kailangang maniwala sa akin dahil wala akong ebidensya. Mayroon akong abilidad, intuition kung baga, parang sixth sense. Kaya kong malaman ang mga sakuna bago pa ito mangyari. Yun ang naghihiwalay sa akin, ang kakayahan na yon, mula sa iba. Nakakamangha. Grabing pagkakataon, wika ng lalaki habang papaalis sa lugar ng matanda. Lahat ng world leader, mga nasyon, malaking bansa man o maliit, sa lahat ng panig ng mundo, bagaman ang eksaktong oras at petsa ay may pagkakaiba ng konti. Noong Abril ng taong 1950s, ang lahat ng namumuno sa mundo sa panahong iyon ay nagdesisyon ng palihim na armasan ang sarili nila ng nuclear weapons. At sa oras ng aking pag-iimbestiga kay Yujiro Hanma, ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Ang masasabi ko lang na may kasiguraduhan, lahat ng nilalang sa mundo, kasama na ang mga tao, Abril ng taong 1950s, ang lahat na ikinikonsiderang malakas ay bumaba ng isang ranggo, ang pinakamasamang araw sa mundo, ang kapanganakan ni Yujiro Hanma.